Should you buy the all-new Zontes 150X na kakalabas lang dito sa Pilipinas? Or dito pa rin tayo sa proven and tested na si Honda ADV 160 Road Sync? Alin dito sa tingin mo ang mas maganda? Alin dito sa tingin mo ang mas sulit sa inyong pera? Kaya naman sa video natin ito, pag-uusapan natin about isang kanilang side-by-side comparison, specs and key features at saka yung final thoughts natin. Pero bago natin pag-usapan ng side-by-side comparison, pag-usapan muna natin ang kanilang pricing, which is meron tayo dito 167,400 pesos for the standard edition of the Honda ADV and 174,900 pesos naman for the Honda ADV 160 na Road Sync. In which, yan yung mas pag-uusapan natin for the Honda ADV. Samantalang kay Zontes 150X is isang variant lang na meron tayo ditong price of 149,900 pesos for its SRP. Now, when it comes to colors naman, meron tayo ditong 5 colorways in total for the Honda ADV Road Sync. Tapos, 3 naman for the Zontes 150X. For the Honda ADV 160, meron tayo ditong standard white, standard green, at saka standard black. Tapos, 2 kulay naman sa Road Sync, which is quartz brown at saka matte white. When it comes to Zontes 150X naman, makikita natin dito na meron itong matte black, dark green, at saka matte brown, which is napakaganda ng kanyang matte brown mga boss kasi tingkad na tingkad talaga siya sa daan. Now, if ang headlights naman yung pag-uusapan, makikita natin dito that both of these motorcycles naman is maganda kasi napaka-updated tingnan ng kanilang headlight. Pero lamang dito si Zontes 150X kasi naka-projector LED lights na siya dito compared sa LED headlight lang for the Honda ADV 160 Road Sync. Same as well din naman for the rear lights natin dito na naka-LED lights yung kanilang rear tail lights dito. So depende na lang talaga sa iyo alin yung mas natitipuhan mo dito sa dalawang ito. Now, if ang handlebars naman, makikita natin dito that both these motorcycles ay meron ng naked style na handlebars. So angas wise, medyo magugustuhan mo talaga itong mga motorcyclong ito mga boss Now, when it comes to instrument panel, pareho na tayo ditong naka-TFT displays for both of these motorcycles. Pero for the Honda ADV 160 na hindi road sync, LCD digital display pa siya mga boss And if ang keyless remote system naman, yung pag-uusapan natin dito, both of these motorcycles naman ay mayroong keyless remote system, which is security wise, napakaganda niyan. Now, when it comes to utility box or underseat compartment, wala nga lang tayo ditong numbers for the Zontes 150X if how much yung liters luggage capacity niya dito, but andito naman yung numbers niya. Samantalang kay ADV Road Sync naman is meron tayong 30 liters of luggage box. But for the Zontes 150X, kasya yung dalawang full face na standard helmet dito sa kanya. So dito lumamang naman for the Zontes 150X mga bossing. Charging port naman, para naman tayo dito merong charging port for both. But for the Zontes 150X, meron tayong dalawang port dito na Type A at saka Type C na USB charging port, which is a Honda ADV Road Sync. Isa lang tayo dito, pero at least yung charging port niya naman is Type C na rin. And when it comes to wheel type, makikita natin dito for both of these motorcycles, naka-mugs na tayo dito. So aesthetics wise, goods tayo dito. Pero I think mas gwapo tignan dito sa ADV mga boss if naka-spokes kasi parang adventure touring na talaga. But when it comes to fuel tank capacity, meron tayo ditong 8.1 liters na for the Honda ADV Road Sync. Pero 12 liters naman for the Zontes 150X. In which, if ang fuel consumption naman, yung ating makikita dito, meron namang lamang na 2 kilometers per liter dito si Zontes 150X kasi meron siyang 47 kilometers per liter na fuel consumption estimation. Na 45 kilometers per liter lang yung fuel consumption estimation ni ADV Road Sync na magto-total ng 364.5 kilometers of total estimated range for the ADV Road Sync na 564 kilometers naman for the 150X. So if ang estimated range yung pag-uusapan, lamang dito si Zontes 150X mga boss. Now, when it comes to gulay board naman or the spacious footboard, unfortunately, for both of these motorcycles, wala tayong gulay board. Kasi dito nakalagay yung kanilang fuel tank sa labas and sa may upuan natin. At least kapag gagamitin natin ito sa mga mahahabang long rides natin, meron naman itong footrest extension na dala. So, mas relax tayo pag ginagamit ang mga motorsiklong ito. Especially kapag meron din mga traffic. Napakaganda ng mga motorsiklong ito kasi meron na itong start and stop system na ang tawag kay ADV is ISS, but for the Zontes 150X is the regular one lang na stop and start system. The main purpose of this feature mga bossing is that if nakaandar yung mga motorsiklo natin tapos naka full stop tayo, the engine will automatically turn off para naman makapagdagdag ng tipid kapag nasa kalagitnaan tayo ng mata-traffic na daan. You're gonna like both of these motorcycles din mga boss kasi meron na siyang built-in hazard switch
Especially kapag gagamitin natin ito sa mga emergency mga boss, ano, pwede tayong gumamit nito para pumunta sa gilid tapos makapagbigay din ng awareness sa mga riders natin sa likod. Ngayon naman, if ang tubeless tires ang pag-uusapan natin, makikita natin dito that both of these motorcycles are tubeless ready na. Kaya naman kapag ilo-long ride mo ito tapos nagkaroon ng mga minor na problems like tumama yung gulong mo sa mga tornilyo na wag naman sana mga boss, ano, it is obviously na mas madali talagang ma-repair and ma-troubleshoot ang mga tubeless tires over sa mga tube type. Ngayon naman, if ang kickstart yung pag-uusapan, unfortunately for both of these motorcycles ay wala tayong kickstart. Kaya naman kailangan talaga natin i-monitor at saka tingnan natin yung behavior ng mga motorsiklo natin para hindi naman tayo malobat sa gitna ng daan. Pero you're gonna like both of these motorcycles din naman kasi meron na rin itong voltmeters. But if wala naman, good news is meron naman ito silang mga mobile application para makapagdagdag monitor na rin sa mga motorcycle status natin. And lastly, if ang customizations pag-uusapan, makikita natin dito for both. Meron na silang top box ready na thoughts mga boss, ano. Pero for the ADV, mukhang mas astig talaga tingnan dito if meron siyang side panniers. Samantalang kay Zontas 150X naman, I think you won't need that much na rin naman kasi meron naman itong napakalaking underseat compartment na pwede magkasya yung dalawang full face na standard helmet. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang specs and key features. Makikita natin dito that the Honda ADV 160 ay merong 156.9cc na liquid cooled. Samantalang kay Zontas 150X is 149.5cc lang na single cylinder for both na liquid cooled din. Power naman for the ADV Road Sync is 15.8 horsepower at 8,500 RPM na 17.7 horsepower at 8,700 RPM naman for the Zontas 150X. Torque naman natin dito merong 14.7 Newton meters at 6,500 RPM for the Honda ADV Road Sync and 15.5 Newton meters at 6,500 RPM naman for the Zontas 150X. Compression ratio dito 12.0:1 for the Honda ADV Road Sync and 12.5:1 naman for the Zontas 150X. And lastly, yung bore stroke natin dito is 60/55.5 for the Honda ADV Road Sync na 58/56.6 naman for the Zontas 150X. Numbers wise, hindi naman nagkakalayo for both of these motorcycles. So, if pang-araw-araw yung pag-uusapan natin dito, I think this won't matter that much if ever you're gonna demand for its numbers. Pero numbers wise, panalo dito si Zontas 150X. Bago naman natin pag-usapan ng key features, pag-usapan muna natin ang kanilang dimensions. Meron tayo ditong lamang na 780mm na seat height for the Honda ADV Road Sync na 770mm lang for the Zontas 150X. So medyo mas mataas dito upuan si Honda ADV Road Sync mga boss, ano. Pero lamang din naman ito sa ground clearance na merong 165mm na 130mm lang naman for the Zontas 150X. Pero mas lamang dito sa wheelbase si Zontas 150X na mayroong 1,375mm na 1,324 naman for the Honda ADV Road Sync. Gulong natin dito medyo lamang si Honda ADV Road Sync dito kasi 14-inch na yung harap at likod nito. Tapos for the Zontas 150X is 14-inch sa harap, 13-inch sa likod. Numbers wise, medyo okay dito sa front tires si Honda ADV na merong 110/80 na 110/70 lang for the Zontas 150X. And 130/70 na same lang naman for the rear tires. Kaya nga lang 13-inch yung gulong dito sa likod for the Zontas 150X. Again, if ang seat height yung pag-uusapan and your height is around Pinoy average height or mga 5'1", 5'2", I think if pangarap mo talaga tong mga motorsiklong ito, gusto mong maging confident ka sa pag-drive ng mga motorsiklong ito, then marerecommend ko rin din naman na magpa-customize ka tulad ng pagpababa ng mga suspension natin dito, magpatabas ng upuan, and magsuot ng sapatos na nakakadagdag tangkad. Meron nga pala akong sapatos dyan na marerecommend sa inyo na ginagamit ko sa fitness journey ko, pero isa sa mga nagustuhan ko dito kasi medyo makapal kasi yung midsole nito na nakakapagdagdag tangkad din. If gusto niyo rin, ilalagay ko yung link dyan sa baba. Kaya naman, pag-usapan na natin ang kanilang key features lamang dito sa fuel consumption estimation si Zontas 150X na 47 kilometers per liter na 45 lang for the Honda ADV Road Sync. Pareho na nga pala sila dito merong ACG starter, auto start stop system, liquid cooled, naka-smart key na rin dito for both of these motorcycles. Meron tayo ditong dual rear suspension, naka-FI na rin, USB charging port for both pero dalawa for the Zontas 150X, naka-CVT auto na tayo dito, and naka-disc brake na rin sa harap at sa likod.
Pareho na nga rin pala tayo dito merong phone connectivity for both of these motorcycles. Ang tawag dito kay Honda ADV is RoadSync na mobile application. Tapos kay Zontes 150X naman is DriveSync. Pareho na rin sila dito merong 4 valves. Pareho na rin merong TCS. Pero if ang ABS na yung pag-uusapan, dito naman lamang for the Zontes 150X kasi dual channel ABS na tayo dito. Samantalang kay Honda ADV RoadSync is single channel ABS lang. Pero meron naman tayo ditong feature ni Honda dito na ESP Plus mga boss or Enhanced Smart Power na walang ganyang klaseng na ibibigay for the Chinese brand tulad ng kay Zontes. Pero at least meron din naman itong TPMS or Tire Pressure Monitoring System. And again mga bossing yung total estimated range natin dito is 319.5 kilometers. Yung total estimated range natin dito, if we're gonna consider the Honda ADV 160 RoadSync, tapos 564 kilometers naman yung total estimated range for the Zontes 150X. For the price of 174,900 pesos for the Honda ADV RoadSync and 149,900 pesos naman for the Zontes 150X, I think you'll never go wrong naman alin dito yung pipiliin mo. Kaya naman on our final thoughts, makikita natin dito that both of these motorcycles talaga, pag binili mo tong mga motorsiklong ito, you'll never go wrong pa rin naman alin dito yung mas mapupusuan mo. If ako yung tatanungin, I think I will go for the Honda ADV RoadSync, not because ayoko sa brand ng Zontes, but because naka-experience kasi ako ng motorcycle ni Honda, which is yung Honda RS125 Fi ko. But if I don't have that kind of experience from Honda, I think I will try and I will explore to have that kind of experience kay Zontes 150X na makukuha ko sa mga features na ino-offer nila. Kasi grabe din naman talaga yung mga mai-offer dito ni Zontes 150X mga boss meron itong dual channel ABS, tubeless tires, TFT display, dalawang charging port na Type A tsaka Type C, naka-naked handlebars na, meron pa tayong projector LED headlights, tapos mas mura pa sa Honda ADV RoadSync. But other than that, dahil na-experience ko nga si Honda mga boss through Honda RS125 Fi ko, I think I will really try to pick a brand na na-experience ko na previously. Yun lang naman yung nakikita kong preference for myself. Pero kayo ba mga bossing? Alin dito sa tingin nyo mas maganda? Alin sa tingin nyo dito ang masulit sa inyong pera? Pakilagay nga dyan sa comment section. And if nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng videos mga boss you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you in my next video.